Dear Kap Carl, good evening po Kap Carl at sa mga nakikinig na din. Way back 2013, New Year, 7 years old pa lang ako noon nang namayapa ang lola ko dahil sa sobrang usok ng paputok ay biglang hinika ang lola ko na naging sanhi ng pagpanaw niya. Isang linggo na pinaglalamayan si lola at dahil sa dami ng tao na nakikiramay ay kinulang kami ng platito. Kaya bigla kami inutusan ng tito ko sa pwesto namin sa palengke dahil may karinderya ang lola ko doon. Chaska, kumuha muna kayo ng platito sa pwesto dahil kinulang dala ng tita mo. Utos ng tito ko. Natatakot po ako tito eh. Tugon ko sa kanya. Magpasama ka sa mga pinsan mo dahil di ako makaalis dito. Tugon din ng tito ko. Dahil sa utos ng tito namin, ay agad naman sumama ang pinsan ko na si Ate Nika. Iba din kasi malkalit tito namin. Pero mabait naman yan. Kaya ng utos niya ay susunod namin. Ate Nika, samahan niyo raw ako kumuha ng platito sa pwesto, sabi ng tito. At walang kaabog-abog ay sumama naman ito. Nung malapit na kami sa pwesto, Ches, ang dilim at nakakatakot, sabi ni Ate Nika habang nakahawak sa balikat ko. Oo nga eh, natatakot din ako eh. Balik na lang tayo. Magpasama na lang tayo kay Nakpukay at Dandan. Tugon ko naman kay Nika. Dahil sa takot, bumalik kami. Habang naglalakad, papunta sa bahay ng lola, ay bigla namin nakasalubong sina Dandan. Yan, samahan mo nga kami sa pwesto. Inuutusan kasi kami kumuha ng platito. Natatakot kami. Ang dilim kasi. Sabi ko kay Dandan na pinsan namin. Okay, tawagan ko na lang si Kokey at Sign para marami tayo. Tugon naman ni Dandan. Dahil sa marami na kami, lakas loob na kami pumunta sa pwesto. Nung malapit na kami, sabi niyo madilim. May ilaw naman ah. Pasigaw na sabi ni Dandan na may sabay na tawa. Nagkatinginan kami ni Ate Nika. Paano magkailaw dyan? Nasa amin ang susi. Sagot ko naman kay Dandan. Maya pa ay sumabat din si Kokey. Baka pinailaw ni Lola. Habang tumatawa. Nang papasok kami, napansin ko si Ate Nika na walang imik. Nung nasa loob na kami, totoo nga, maliwanag. Di ko mawari kung bakit sobrang lakas ng liwanag ng ilaw. Nung kumukuha na kami, ni Nakokey at Dandan ng mga platito. Ate Nika, tulungan mo naman kami. Utos ni Dandan sa pinsan namin. At bigla na lang napasigaw si Ate Nika. Si Lola, nakatingin sa atin. Ay agad kaming nagsitakbuhan sa takot. Pero dahil siguro sa takot, di na nakagalaw si Ate Nika. Kaya bigla ko na lang siyang hinila. Nung pabalik kami sa bahay ng lola at wala kaming dala, medyo nainis si tito. Bakit kayo walang dala? Di ba inutusan ko kayo kumuha ng platito? At bakit namumutla si Nika? Tanong ng tito namin. Kasi tito, nakita ni Ate Nika si Lola. Kaya napatakbo din kami, palabas. Di na namin nadala yung mga platito. Sagot ko naman sa tito ko. Nika, totoo ba itong sinasabi ni Chaska? Tanong ng tito ko sa pinsan ko. Upo tito. Nakita ko po si Lola nakatingin sa amin. Sagot naman ni Nika na nakahawak ang dalawang kamay niya sa dibdib niya habang nanginginig sa takot.
O sige, dito ka na lang Nika. Inom ka muna ng tubig. Kami nakukuha ng platito. Utos ng tito ko sa pinsan namin. Samahan nyo na lang ako, Cheska. Mama naman kami ni Nakukay at Tandan. Nung nasa pwesto na kami, nagtataka kami. Wala nang ilaw. Di nyo ba binuksan ng ilaw? Tanong ng tito namin. Nagkatinginan kami ng mga pinsan ko. Bukas ang ilaw dito kanina tito, sagot naman ni Dandan. Sobrang liwanag nga po kanina to, sabat naman ni Kokay. At tumangulang din naman ako. O sige, kumuha na kayo ng platito. Kung ano-ano kasi pinapanood nyo. Hatid nyo na sa bahay. Nung paalis na kami, nagpaiwan si Tito. Tito, sabay na kami sa'yo. Tugon ni Kokay kay Tito. Huwag na, mauna na kayo at susunod na ako. May gagawin lang ako. Sagot naman ni Tito kay Kokay. Nung lumabas na kami sa pwesto, ay biglang pinatay ni Tito ang ilaw. At dahil sa kuryosidad, di kami umalis agad. Pumunta kami sa gilid ng pwesto at nakiramdam. Narinig namin ang hikbi ng tito namin at maya-maya pa ay iyak na siya ng iyak. Ma, magpakita ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Sambit ng tito namin habang umiiyak. Simula nun, madami din nakakakita sa lola namin sa pwesto na yon na naglalakad daw, pabalik-balik. Minsan nakaupo. Minsan daw yung mga dati pa niyang ginagawa nung buhay pa si lola ay yung nakikita nila. Ilang araw din kami nakakaranas ng iba't ibang kababalaghan. Pero simula na natapos yung 40 days niya, ay wala na din kaming nararamdaman na nakakaiba. At wala na nakakita sa lola namin. At sana, nasa mabuti na siyang lugar. Mahal ka namin lola. Hindi ka namin malilimutan. Ako po si Cheska from Capiz. At ito ang horror story ko.